Normal daw ang paggamit ng mga aliases sa mga operasyon sa bansa lalo na tuwing may gera. Yan ang punto ni Senator Judge Robin Padilla matapos tila depensahan ng paggamit ng Office of the Vice President ng di umanong mga alias o di totoong mga pangalan sa kanilang mga informants na tumatanggap ng confidential funds. Pero teka, sabi ng prosecution, wala naman daw silang sinabi na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts. Anyway, ang context kasi neto, nag-interject si Padilla sa 90th day na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinunto niya kay prosecution lawyer May Divina Gracia na noon, ilan sa ating mga bayani ang gumagamit ng kakaibang pangalan. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Tinanong ni Padilla kung aware ang prosecution dito at kung ano ang tingin nila dito. Ang sagot ng prosecution, wala naman daw batas na nagbabawal gumamit ng alias, pero dapat may totoong pangalan na kaakibat nito. Sa kaiba naman daw kasi ang circumstances noon at sa ngayon dahil noon merong gera. Ang sagot ni Padilla, gera po nun, sir, and we were under wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po merong mga alias. Lahat po Speaking, yan sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. dagdag pa ni Padilla kahit daw si late Senator Ninoy Aquino ay gumagamit ng alias, pero pumalag si Senator Judge Bam Aquino. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Samantala na-offend daw si Assistant Secretary Lemuel Ortonio, ang Deputy Chief of Staff ng OVP, matapos makarinig ng mabibigat na salita mula kay Senator Judge Raffy Tulfo. Para daw kasi siyang nagmamaang-maangan dahil tila hindi niya inaalam kung tama ba ang paggamit ng confidential funds on the ground at basta-basta na lang siyang sasagot sa COA base lang sa mga reports sa kanya. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do. Sagot ni Tulfo, bakit sinasabi niyang may limitasyon si Ortonio gayong may karapatan siyang magtanong dahil siya naman ang sumasagot sa COA. Hindi rin daw pwedeng ma-offend si Ortonio dahil paano naman ang taong bayan na naghahanap ng sagot kung paano nagamit ang kanilang pera. Naglabas din ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero ukol sa sub-judice remarks na ginagawa ng panel of the prosecutors, ng counsels for the panel of prosecutors and for the respondents, ng respondent mismo at ng mga senator judges. Emphasize niya ang Rule 18 ng Rules of the Impeachment Court na nagbabawal sa lahat ng parties involved na i-discuss ang merits ng kaso, pati na rin sa paggawa ng mga unparliamentary remarks. Sabi ni Escudero, violators of this rule will receive a show cause order for the first violation and will be fined 30,000 pesos on the second one. I-refer din daw ito sa Office of the Bar Confidant, sa Integrated Bar of the Philippines, pati na rin sa Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. I'm Joseph Pedras, Senior Reporter for Manila Bulletin.